Hi guys! Welcome to my YouTube vlog. For today's video, tuturuan ko kayo how to register your Singapore arrival card dito sa Singapore. So ano pa hinihintay natin? Let's go! So kagaya ba kita na traveler, walang idea kung paano pumunta sa Singapore, tapos kailangan pa ng mga stuff like this. So ito yung tutorial ko. So first, kailangan before going to Singapore, may mga declaration sila, especially kagaya ko sa barko, may mga declaration kami. So before, kailangan namin ng landing card. Ngayon hindi na, kailangan na lang mag-register through online. So without further ado, ito na. First, you have to go to Google and then search ICA SGKAC, which is ayan. Afterward, you will find this page, Singapore Arrival Card. Hanapin mo lang yan. Once you mahanap mo yan, click Submit SGAC. Yon, tandaan mo yun, SGAC. So, in advance, dapat before ka pumunta dito, meron ka na yan. So, select type of residency. Ayan, mamimili ka. So, akin, kasi nga is galing kami sa barko, pipiliin ko yung foreign visitor or principal holder. Ayan. Afterward, papipili ka na date of arrival. Siguraduhin mo consistent na sagot mo. Kunyari kami, darating kami April 13, 2024. So pipiliin ko yung option na 2024. So 72 hours yun before ka mag-register. So dapat precise ka. Yun. Tapos yun, yung basic ano lang, passport, lahat, basic information, stuff like that. So madali na yan. Stuff like that. Ayan. Country of origin, ganyan-ganyan, email address. Tapos, ito naman, iba ta sila dito kasi nga syempre intercontinental sila. Have you ever used a passport under different name? Ayan, syempre may mga Chinese dito na ibang pangalan, same na pangalan, iba palit ng passport. So, kung Filipino ka, kagaya ko na silang passport natin, yung gonna answer no. Tapos yun, yung pinanggalingan mo last na barko or place, kagaya ko, galing kami Kobe, Japan, I'm gonna put Kobe, Japan. Tapos gaya yan, modes of travel, papipiliin ka modes of travel. Kami sa cruise ship, nalagay ko C. Tapos accommodation type, others, kasi nga cruise ship. Tapos yung next mo, siguraduhin nila once na makapasok sa Singapore, dapat kino-confirm nila lalabas ka kasi kino-confirm nila yan, ayaw nila ng mga TNT. So ayun nga, yung next port na pupuntahan ko, ayun, pwedeng as east kung nyaring babalik sa Pilipinas, nalagay mo Pilipinas ulit. Pero kagaya namin, may another port kami, another story. Tapos another health declaration, ayun na yun. Afterward, just say no. Tapos yun, tapos na. Yung personal information mo, may re-review, pwede mo siyang reviewin ulit. So, just to correct everything. Ayan, lalabas na lahat yun. Tapos yun, na mode of transportation. As, ayun nga, yung pinaka-edit. If you're gonna edit or no. Siyempre wala naman nagbabasa ng read and agree, diba, yung mga declaration. Tapos security verification code. Afterward, yes, thank you for successful. Yun, tapos na, ganun simple lang. Tapos ayun nga, titignan mo lang ulit, just review ulit, trip 1. And then they will have you certificate like this. Kapag pumunta ka sa immigration, ito na papakita mo. Pinaka-importante lang naman dito is yung barcode, which is ayun yung papaano mo sa immigration. So walang kahirap-hirap, yun lang. Tapos yung mga printables din, para sa akin I print it all kasi nga syempre mas mahirap naman maglabas ng phone tapos hindi mo mahanap, syempre kadrag-drag mo or matatabunan na file mo. So maganda yan, be prepared 72 hours between para at least handa ka. Yun lang. So if you do like this kind of video tutorial, please do like and subscribe my YouTube channel. Maraming salamat. Ulitin, subscribe.